Jaron Ennis nagsalita tungkol sa mga usap-usapang posibleng laban nila ni Manny Pacquiao. Ayon sa panayam ng Fight Hub TV, sabi niya hindi siya nakatuon sa posibilidad na laban kay Manny Pacquiao noon. Ang target daw niya ay makolekta ang lahat ng titulo at maging undisputed champion. Sinabi rin niya na isang kabaliwan ang ideya na labanan ng isang veteranong boksingero na galing sa pagre-retiro at labanan agad para itaya ang titulo. Pero nilinaw din niya na malaki ang respeto niya kay pambansang kamao. Sa katunayan, sinabi ni Ennis na magiging isang blessing o malaking karangalan sa kanya na makaharap ang katulad ni Pacquiao. Kung manalo daw siya laban sa isang alamat tulad ni Pacquiao, ay malaking dagdag sa kanyang resume bilang profesional na boksingero. Nilinaw din ni Ennis na hanggat hindi haharang si Manny Pacquiao sa kanyang mga plano na maging undisputed champion, hindi raw niya ito makakalaban. Ito ang pahayag dati ni Jaron Ennis bago umakyat sa 154 pounds dahil mainit noon ang usapin tungkol sa laban nila ni Manny Pacquiao sa welterweight division. Pero hindi na naantay ni Ennis na maging undisputed champion dahil nahirapan na rin na makuha ang tamang timbang sa 147. Sabi niya, drain na raw ang katawan niya kung pipilitin pa ang 147. Malaki din sana ang tsansa na makalaban niya si Devin Haney sa welterweight kung nanatili muna ng ilang taon. Sa tingin niyo mga boss, kung sakaling nakatapat ni Manny Pacquiao si Jaron Ennis, sino kaya ang mananalo? Sa iba pang balita, Cuadro Alas Casimero nag-post at tinanong kung kaninong promoter siya pupunta. Pinagpipilian daw niya ang alok ni Manny Pacquiao at yung ino-offer ni Koki Kameda. Ibig sabihin ba nito hindi pa siya nakapirma ng kontrata? Taliwas sa naunang report na meron siyang 3-fight deal kay Kameda. Baka naman inaalok pa lang siya ng 3-fight deal mula kay Kameda at hindi pa niya ito pinipirmahan. Base kasi sa post niya mga boss, sino ang pipiliin ko dito? Ibig sabihin hindi pa siya pirmado kay Kameda dahil hindi na siya mamimili kung pirmado na at selyado ng kanyang kontrata. Diba sinabi nga na eliminator ang kanyang next fight at championship na raw ang susunod. Ibig sabihin ba nito lahat ng balitang yon ay puro chismis lang? O baka naman nag-post lang siya at kunwari tinatanong kung kaninong promotion siya pupunta pero nakapirma na pala. Ano ang masasabi niyo mga boss? Sa iba pang balita, ang inaabangang unification fight sa pagitan ni Jaron Ennis at Sebastian Fundora ay hindi mo na matutuloy ngayong taon. Ayon sa official na pahayag ng promoter ni Fundora na si Samson Locowicz, kailangan maghintay muna ang labanang ito hanggang 2027. Nilinaw ni Locowicz na unahin muna ni Fundora ang kanyang obligasyon sa WBC. Idedepensa muna ang kanyang WBC belt laban sa kanyang number 1 mandatory challenger. Bagamat may mga naunang ulat na nag-uusap na raw ang dalawang kampo para sa unification fight na target sa November at December. Pero ayon nga po sa bagong ulat, pansamantala muna itong isasantabi dahil sa mandatory ng WBC kaya sa 2027 na raw ito matutuloy. Samantala sinabi naman ni Oscar De La Hoya, ito na ang pagkakataon para maikasana ang laban ni Jaron Ennis at Berril Ortiz. Mas maganda raw ito kaysa mag-antay pa ng matagal si Jaron Ennis para lang lumaban kay Fundora. Pwede raw ikasana agad ang laban kay Berril Ortiz ngayong bare months dahil nakahanda na si Berril Ortiz nang gigigil na. Kung sino raw ang manalo sa kanilang dalawa, ito na ang lalaban kay Sebastian Fundora. Okay mga boss, follow for more updates.